Ako si Almira, isang karaniwang estudyante na may simpleng pangalan ngunit may malaking pangarap sa buhay. Tuwing umaga, tahimik ang bahay at malamig ang simoy ng hangin. Bumabangon ako hindi dahil may baon akong aasahan, kundi dahil may responsibilidad akong ginagampanan. Sa pagdilat ng aking mga mata, agad kong iniisip ang araw na haharapin ko. Isang araw na puno ng pagsubok, ngunit may kasamang pag-asa. Bago pumasok sa eskwela, naglilinis muna ako ng bahay. Nagdidilig ako ng mga bulaklak. Naglilinis din ako ng bakuran. Hindi lahat ng estudyante ay pumapasok sa paaralan na may baon sa bulsa. Pero bawat isa ay may dalang pangarap sa puso. May mga araw na ang laman ng bag ay libro-libro. Walang pagkain, walang pera, ngunit puno ng tiyaga at pag-asa. Habang ang iba ay kumakain sa oras ng recess, siya ay tahimik na nakaupo, kinakain ang sariling pangarap at lakas ng loob. Ang pagiging estudyanteng walang baon ay hindi kahinaan, kundi paalala ng mga batang natutong lumaban kahit walang sandalan. Natuto siyang magtiis, maghintay, at maniwala na darating ang araw na hindi na kailangang magbilang ng barya, dahil ang sipag at pagsusumikap niya ang magiging puhunan sa hinarap. At balang araw, kapag siya ay nagtagumpay, ang alaala ng mga araw na walang baon ang magsisilbing dahilan kung bakit siya hindi sumuko. Dahil minsan sa buhay niya bilang estudyante, wala man siyang baon, mayroon naman siyang tapang, pangarap at determinasyon. Ako si Crystal May, isang ordinaryong estudyante na may pangarap. Pangarap na makatapos, makatulong sa pamilya at mabuo ang sarili ko. Pero sa likod ng ngiti ko sa paaralan, may kwento akong hindi alam ng iba. Araw-araw bago pa man ako pumasok, gising ng bahay namin sa ingay. Hindi dahil masayang usapan, kundi sa sigawan. Habang nakikinig ako mula sa kwarto, para akong nabibingi kahit walang tumatama sa akin. At sa bawat malakas na salita, pakiramdam ko may parte sa akin na unti-unting nababasag. Mahirap, sobrang hirap maging estudyante kung hindi buo ang bahay na inuwian mo. Pagdating sa school, nakasmile ako, nakaready ako sa mga recitation. Pero ang totoo, lumilipad ang isip ko. May mga gabi naman, natahimik ang bahay, pero hindi dahil nagkakabati sila, kundi dahil pareho silang pagod makipagtalo. May mga araw na pagod na ako, kahit wala pa akong ginagawa. Parang gusto ko na lang huminto sandali. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, kailangan mong lumaban. Kailangan mong kayanin. Kasi kung hindi ako magiging matatag, sino? Pero kahit ganito, pinipili ko pa rin bumangon sa araw-araw. Kasi alam ko, hindi kontrolado ang gulo nila. Pero kaya kong kontrolin ang magiging kinabukasan ko. Hindi ko man kayang ayusin ang relasyon, pero kaya kong ayusin ang buhay ko unti-unti sa araw-araw. At sa likod ng luha at pilit kong tinatago sa school, may maliit na tinig sa puso ko na nagsasabing, magiging okay ka rin. Magiging okay rin ang lahat. Hanggang dumating ang araw na iyon, kakayanin ko kasi estudyante ako, anak ako, at tao akong patuloy na lumalaban kahit may bagyo sa loob ng sariling tahanan.
si Meijin, isang estudyanteng palaging nape-pressure. Tuwing alas 5 pa lang ng umaga, nagigising na ako, hindi dahil handa na akong pumasok, kundi dahil kailangan ko munang gawin ang mga gawain sa bahay. Kahit mabigat pa ang mga mata ko, bumabangon ako para magwalis, maghugas at magayos ng dapat ayusin. Habang ang iba ay mahimbing pa sa tulog, ako ay nagsisimula ng makipagpuno sa pagod. Habang mabilis akong kumakain, naiisip ko na agad ang mga assignment, quizzes at recitation na haharapin ko mamaya. Parang bawat kagat ko ay may kasamang kaba na baka hindi kumabot ang expectations na nakaabang sa akin. Minsan, pakiramdam ko nauubos na ako, pero pinipilit kong kumilos dahil wala akong oras para huminto. Pagkatapos kong matapos ang gawaing bahay, naghahanda naman ako para sa pag-aaral ko. Binubuklat ko ang mga notes kahit sandali lang para masigurong malinaw pa sa akin ang mga babasahin at aralin. Minsan, kahit hindi pa lubos gising ang utak ko, pinipilit kong mag-review dahil ayaw kong mahuli o mapagdiwanan. Nararamdaman ko ang pressure sa bawat pahina, pero kailangan kong tiisin para sa pangarap ko, para sa kinabukasan ko. Paglabas ko ng bahay, dala ko ang mabigat na bag, pero mas mabigat ang pressure na nasa dibdib ko. Habang naglalakad, iniisip ko pa rin ang mga notes at kailangan kong tandaan. Para bang naghahabol ako ng oras at bawal akong magkamali. Bawal bumaba ang grades, bawal mapagod. Pagdating ko sa paaralan, tuloy-tuloy ang laban. Lecture, quizzes, recitation. Halos wala akong sandaling pahinga. Sa bawat minuto, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad at takot na mabigo. Pero kahit ganun, hindi ako sumusuko. Sa likod ng lahat ng pagod, may pangarap akong tinatanganan. Pangarap na nagbibigay lakas sa akin para magpatuloy. At bago magsimula ang klase, humihinga ako ng malalim at tahimik na sinasabi sa sarili, kaya ko to, kahit mahirap, lalaban pa rin ako. Sa likod ng bawat ngiti, may mga matang pagod. Sa likod ng bawat hakbang, may pusong nagtatapang-tapangan. Ito ang kwento ng isang working student. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na ako. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil kailangang pumasok, kailangang kumita, at kailangang magpatuloy. Mula trabaho, diretso sa klase. Minsan, walang almusal. Minsan, kulang sa tulog. Pero hindi kailanman kulang sa pangarap. Habang ang iba ay nagpapahinga, naroon ako nakaupo sa harap ng notebook. Nilalabanan ang antok, tinapos ang requirement, at pilit na inabot ang kinabukasan. At kahit ilang beses akong napagod, ilang beses matalo ng gabi ang liwanag ng pag-asa, paalala ko sa sarili, may dahilan kung bakit ako nagsisimula, para sa pamilya, para sa sarili, at para sa pangarap na matagal ko nang hinihintay na matupad. Hindi madaling maging working student, pero bawat puyat, bawat pagod, bawat luha ay may kapalit na kinabukasan pinaghihirapan. Hindi hadlang ang pagod, puyat at hirap sa pangarap, dahil alam kong bawat hirap ay hakbang patungo sa tagumpay. Mas matibay ang determinasyon kaysa sa pagod na nararamdaman. At basta't hindi sumusuko ang puso sa laban,
ang bawat puyat ko ngayon ay magbubunga ng liwanag na bukas, sapagkat ang tunay na pangarap ay pinipili kahit mahirap. Ako si John Dale, ang masayahin at maaasahang kaibigan sa aming grupo. Hindi ako pinakamayaman o honor student, pero gusto kong maging liwanag at suporta sa mga kaibigan ko. Kahit may pinagdadaanan din ako, handa akong makinig, magpatawa at magpasaya sa kanila para maging sandalan nila sa oras ng pagod at stress. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, naglilinis muna ako ng bahay at naghahanda ng simpleng agahan. Habang nagluluto, iniisip ko ang quizzes at recitation na haharapin ko. Pero pinipili kong huwag hayaang sirain ng stress ang araw ko. Paglabas ko ng bahay, dala ko ang ngiti. Una akong bumati at nagpapatawa sa mga kaibigan ko para kahit pagod o puno ng problema sila, may kaunting ginhawa sa kanilang araw. Sa simpleng paaralan, natutulungan ko silang huwag sumuko at ipagpapatuloy ang laban ng buhay estudyante. Hi, pagbasa pa naman ng mga baon. Sana kayanin ko pa ang araw nito. Hindi naman ako natutulog kagabi. Puro sigaw si mama at papa dahil sa away nila. Paano mo ina nalagayan ito? Parang lang sa araw. Lahat na lang kailangan perfect. Minsan hindi ko na kilala sa sarili ko. Dalawang oras na ako matutulog sa amin. Pero kailangan para may pang-tuition at pagkain. Uy, parang nabigat ang hangin dito ah. Ano meron? Diyan, kahit gusto rin mag-aaral, wala kasi akong makain. 9, 10. Ako, hindi ako makatapos sa pag-aaral kasi yung problema din ako sa bahay. Papa at mama palagi nagsisigawan eh. Sa akin nga, umaasa sa akin, ibang student, laging perfect. Hindi nila alam na magagawa ng mga bagay. Ito naman, dahil na magpapagawa yung pero kailangan ko kumain para mapag-aaral. Alam nyo, ang bigat niyan lahat. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi kayo mahina. Kung mahina kayo ay noon pa man sumuko na kayo. Pero alam nyo, nandito pa rin kayo lahat. Pero Jan, paano kung wala na kaming lakas? May lakas pa kayo, pero nakita ko na kahit konti, kahit peraso, at kung maubos man, pwede naman ninyong bigyan ng kaunting pag-asa. Kagaan pala ng loob kapag may nakikinig mo. Oo nga, minsan kailangan lang natin marinig na okay lang mapagod. At okay lang naman huminga. Hindi naman natin kailangan maging superhuman. Hindi man natin kontrolado ang hirap, hawak naman natin ang pangarap. Slow progress is still progress at tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa. Lalaban pa ako para sa pamilya ko. At para sa kinabukasan na hindi kagaya ng gulo ngayon. At para patunayan na ang halaga ko ay hindi nasusukat sa score. At para sa pangarap kong makapagtapos kahit pagod. At ako ang kasama nyo hanggang dulo. Sa pagtatapos ng kanilang araw, naging malinaw ang isang bagay. Ang buhay estudyante ay hindi lang tungkol sa grado at pagsusulit, kundi sa tapang na maghanap ng liwanag kahit napapaligiran ng hirap. Sina Mira, Cristel, Mijin, Jelamay at Jander, magkakaibigan man na may kanya-kanyang bigat, ay nagpapatunay na ang pag-asa ay nabubuhay kapag may taong handang umalalay. Gutom, problema, pressure, pagod,
Lahat iyon bahagi ng kanilang kwento, pero mas malakas ang paniniwala nilang kaya nilang bumangon at magpatuloy kahit dahan-dahan. At kung may isang aral kang dapat dalhin, ito yun. Hindi mo kailangang maging perpekto o malakas araw-araw. Minsan, sapat na ang isang pirasong pag-asa at isang taong handang makinig. Sa mundo mang puno ng pagsubok, may kaibigan, mabuting salita at pangarap na nagbibigay lakas. Kaya tulad nila, sana sa bawat pag-uwi mo, sabihin mo rin, hanggat may pangarap ako, hindi ako susuko.